Pakinggang mabuti dahil pihadong narinig nyo na ang mga boses nila. Si FPJ, si Claire de la Fuente, kahit pa si Dolphy at si Panchito. Sounds familiar? Dahil ang mga sikat, kaboses nila. Naging laman ng balita nitong mga nakaraang linggo ang kritikal bagamat stable na ngayong kondisyon ni Dolphy. Dahil dito, kaliwat kanan ng pagpapalabas sa ilan sa mga hindi malilimutan niyang pelikula. Buenas noches, damas y caballeros. Darna kuno! Bagay na muling nagpatawa sa atin. Si Willie, minsan na raw niyang nakatrabaho si Mang Dolphy nung nag-extra siya dati sa John and Marcia. Ewan ba raw at sa sobrang paghanga niya kay Pidol, isang araw na lang namalayan niyang kaya na raw pala niyang gayahin ang boses ng Comedy King. But don't touch me! Marcia, matulog na tayo. Bilisan mo. Ha? Kay Pidol, hindi ko talaga kuha yung speaking voice niya. Yung kanyang karakter. Pagka nag-karakter na nagiging harsh yung boses niya, yun ang nagagaya ko sa kanya. Actually, para sa akin, hindi ganun kadali yung boses ni Pidol. Eh kasi kanina tayo nag-uusap, di kayo nagpakilala. Ba't tayo nagpakilala? Tulog na ako. Pero para makumpleto raw ang saya sa kanyang pagbuboses Dolphy, dapat na may kabatuhan ito. Walang iba siyempre, kundi ang katandem ni Dolphy, si Panchito. Labo mo, Teng! Panchito, halika. I-Englishin ko. Tatagalogin mo. O ba? Pull tayo dyan. I dedicate this song to all the girls I've loved before. Ang dali naman yan. Inihahandog ko ang awiting ito kina Lotis, Alma, Sasha, etc. etc. Mali. Sorry. Paano naging mali? Dahil may nabanggit ka na hindi naging kami. Eh sino pa? Kundi si etc. etc. At dahil na-master na ni Willie kung paano baluktutin at paglaruan ang kanyang boses, humaba na ang listahan ng mga celebrity na kaya niyang kopyahin ang tinig, gaya ni na dating Presidente Erap Estrada. Huwag niyo akong subukan. Ang pambansang kamao Manny Pacquiao. I believe that I won the fight. Sana next time na lang tayo bumawi. Iyan o. Dating TV host na si Ernie Baron. Bagyo na naman ang paparating sa ating bansa. At kapag may bagyo po naman, madalas po bumubuhos ang ulan. At ang radio personality na si Kuya Cesar. Umulan sana ng pera yung dolyares, ha? Sa tamang timpla raw ng boses, makakagaya kahit ng mga tunog na hindi likha ng tao. Yes, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Ang radio talent na si Bernard. Sa mahigit 30 taon niya sa industriya, mga kakaibang tunog na raw ang kaya niyang isipol. Mula puno, tubig, kahit pa ang lupa. Lumaki rin ako sa probinsya. Lumaki ako naririnig ang lagaslas ng hangin, ang mga batis, ang mga ibon. Pag bata ka, ang natural tendency ng bata ay mimic. Mimicry is an art in itself. Para ibahagi ang kanyang talento. Good afternoon! Bumisita si Bernard sa isang eskwelahan sa Quezon City para kwentuhan ang mga bata. Pero hindi katulad ng ibang storytelling session. Hindi gumamit ng mga salita si Bernard. Pinapikit lang niya ang mga batang tagapakinig. At saka siya nagsimulang gumawa ng iba't ibang tunog ng kalikasan.
pamamagitan ng mga tunog, maeengganyo raw ang mga bata na gamitin ang kanilang imahinasyon. Pagkatapos mag-sound improvisation ni Bernard, tinanong niya ang mga bata tungkol sa kanilang narinig. At mula rito, nabuo ang isang kwento. And then you heard the sound of the little boy. And he was lost in the jungle. What happened towards the end of the story? The little boy saw his mom. That's very good. We also make different sounds when we tell the story para mas entertaining for them. Tsaka mas mabilis nilang natututunan yung lessons through storytelling. Versatile din daw ang boses ng 40 anyos na si Alvin. Ilano mo na sa loob, Judge. Dapat ka ng kalusin. Bukod sa minamanilang niya ang panggagaya sa mga machong boses katulad ng kay The King, Fernando Poe Jr., Hindi ka nasisikatan ng araw. Sambala ka lang. kayang-kaya rin niyang magboses babae. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ang pinakapatok raw na voice alike ni Alvin, ang jukebox diva na si Claire de la Fuente. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at tuwa'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Kasi mahilig ako sa yung mga old Filipino music. Tulad nga nila, Claire de la Fuente, yan, mga paborito ko yan. Lalo pag gising sa umaga, kakape ko. Tapos yun, patutugtugin ko yan. Ito yung practicean ko sa umaga. Part-time singer si Alvin. Kada umaga, nagpa-practice daw siya para ma-maintain ang kanyang boses babae. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ang kanyang audience, walang iba kundi ang kanyang mga kapitbahay. Kasi po siya lang po yung nakita ko pong ganyan po yung boses, iba-iba po. Magaling po siya magkanta. Naturally, talagang mas mababa ang frequency ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Pwedeng ang lalaki, pwedeng magboses babae. Okay? At ang babae, pwedeng magboses lalaki. Kailangan mo lang paglaruan yung tuping pantinig o vocal cords. Diyan pumapasok yung training. Ang paboritong singer ni Alvin na si Claire at kasalukuyang presidente ng Integrated Metropolitan Bus Operators Association. Madalas daw ang mga kanta niya ang pampagana ng mga bus driver. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Kaya inimbita namin si Alvin sa isang road concert. Wala na. Walang kamalay-malay ang kanyang mga kasamahang pasahero sa nagbabadya niyang pagbirit. Oh, sayang, sana'y nakilala na kita. Umalingaw-ngaw sa loob ng bus ang isang pamilyar na boses. Hanggang maya-maya pa, tumayo sa kanyang kinauupuan si Claire, si Alvin, at niyaya pang makijamming ang ibang mga nakasakay. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Oh, sayang. Not na-on ba yung radyo or what? Sabi ko, yun pala si Claire de la Fuente yan. Akala ko siya talaga, yun pala agay. Ano ko yung kanta pero hindi ko alam kung sino kumakanta. Wala namin si Claire eh. Si Claire, pagtingin ko, lalaki pala. Hindi man sila ang urig sa kanilang natatanging talento. Lahat
mapatigil at makikinig. Maring ibalik ang kahapon at ako'y magisnan na. Susunod, ano nga ba ang mga dapat gawin para wag tamaan ng kidlat? Kubang Puti